Kapatid na patuloy nating ipinagpapatuloy ang gawain sa ating Panginoon, bagamat ito'y online platform, pero alam natin na ang Diyos ay kasama po natin lagi. Kahit tayo po ay nasa online, I do believe that the presence of the Holy Spirit is always upon our home, dahil welcome po natin yung presensya ni God sa Kanya at sa ating mga tahanan sa pamagitan po ng pag-aaral ng ang Kanyang salita. Salamat po, tayo manalangin. Dakilang Diyos, Ama namin nasa langit, salamat nga po o Diyos sa mga panalangin at samo na ay mga kapatid sa gawain ito o God. Salamat, Panginoon, sa personally, sa patuloy na pananalangin sa pagbabahagi ko ng salita ko ngayon na kung sa tunay nga po, gamitin mo lamang po ako, Lord, vessel of your words. Lahat ko nang babanggitin, salitain, magmumula sa aking malabi ay mula lamang sa iyo, Ama. Kaya patuloy kong dalangin na punasan ng mananalangin ang aking mga labi. Pangunahan mo po ako, Holy Spirit. Empower me, lead me and guide me. Panginoon, ikaw po ang maging guru ko, maging instrumento lamang po ako ng iyong biyaya at pagpapala ng iyong mga salita. Salamat, Ama, sa bawat isang narito na patuloy na ikinukumit ang kanilang mga sarili. Ang aming mga OFW, Panginoon, gumigising ng maaga. Yung iba naman, naghahanap buhay sa kabila ng may ginagawa sila, nakatune in sila. Panginoon, Lord, bless them, O God, in the name of Jesus, where your holy presence will always be upon us, O God, in the name of Jesus. Mula po sa nagsiawit, sa aming presider, Panginoon, sa mga nag-testimony, Panginoon, sa magpe-pray, sa bibigay po ng patuloy na pag-awit pa sa iyo, at gayon din po, O God, sa aming po mga cleansing prayer. Lahat ng itong programang ito, O God, ikaw po ang programmer po namin sa lahat ng aming ginagawa. Kaya salamat po. Tunay na ang hangad namin ay kay lagi kang mapapurihan, madakila, maluwalhati, at makasunod sa iyong layunin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa aming pag-aaral. At yun nga po, yung knowledge na yun, O God, na kami po, O Diyos, ay hindi lamang, Panginoon, na makakuha o magkaroon lang kami ng insight, kundi ma-meditate po namin, mapagnilayan po namin ang salita mo na para lagi naming naririnig, Panginoon. Wag lang information ang aming makuha, kundi sa pagninilay po namin ay makuha po namin yung karunungan, yung wisdom that comes from you, O God, na ito po yung sa pamagitan ng aming lalakaran po namin ang salita mo na itinuturo mo, O God. Kaya salamat po. Ikaw nga po ang Diyos ay sumaamin at patuloy na dalangin ko sa iyo. Bigkisin mo kami ng iyong pag-ibig, ng pagkakaisa, ng kapangyarihan mo, O Diyos. Kami isang pamilya, isang iglesia sa platform na ito na kung saan ikaw lamang po ang aming patuloy na dinalakil at niluluwalhati. Sa iyo lamang, Ama, kapuri at pasasalamat sa pangalan po na Panginoong Jesus. Amen and amen. Yan po, salamat po mga kapatid sa mga nag-pray ng panguna. At dito po sa atin po pag-aaral nga po ng aklat ng mga awit na Psalm 74, ito po ay isang kung saan ang tema nga po dito, ito yung pagsusumamo sa ating Panginoon na humihingi ng tulong sa kanyang anak na kung saan nakadepende sa kanya, sa ating Panginoon. At ito nga po ay nakadepende sa kanyang mga pangako, sa kanya pong mga kung saan ay inaalala yung kanyang mga pangako ng ating Panginoon. Sabi nga po dito, kung tayo nga po ay nakakaramdam tayo na kung saan ay para tayo, kung saan ay minsan nararanasan po natin yung you feel devastated o yung parang walang-wala nang mangyayari sa atin, parang wasak na tayo. Pero dito po pagpapaalala sa atin na meron pong isang Diyos na dapat nating lapitan. Sabi nga po, tayo po ay naando na malayang nakakahingi, makakalupog, makakalapit sa ating Ama na kung sa humingi ng tulong dahil alam natin na ang Diyos po natin ay siyang nakikinig. Sa bawat pagsamo natin, sa bawat paghiling po natin. Ang isa pong kambagay, nakita po natin, si Asa po ang nagsulat muli ng Psalm 74. Sa ating pong pag-aaral ng aklat ng mga awit, makikita po natin na mostly si Haring David po ang ang pinakang laging meron tayong nakikita na siya yung nagsumulat ng aklat ng mga awit. Andun din po si Haring Solomon. Pero madalas din po nating maalala at makita na kung saan ay si Asa po mababanggit dito sa banal na kasulatan. So sa akin pong pagre-research, tinignan ko po kung sino nga po baga si Asaph. Kasi nga po, yung background ni Asaph, alam na natin, kilala natin si Haring Solomon. Binigyan siya ng ating Panginoon ng enough wisdom and knowledge. At sabi nga po, walang nakatulad sa kanyang katalinuhan na binigyan ng Panginoon. Nakilala na din po natin si Haring David.
kung paano siya tatay ni Haring Solomon, andun ang kanyang dedikasyon, siya yung hari na naging malapit sa puso ng ating Ama. At ngayon po naman, ay sino po ba itong si Asaph na kung saan ay madalas din po nating makikita dito sa aklat ng mga awit. Ano po? Sabi po dito, si Asaph po ay isang propeta na kung sa Levita, na kung sa isa hari ng mga Levites, isa po siyang musician at worshipper leader sa panahon po ni Haring David. Siya po ay itinalaga ni Haring David noong kanyang kapanganahunan para maglingkod po do sa Ark of Covenant ng ating Panginoon sa loob ng templo. Ano po? Sabi din po dito, na-recognize na po si Asaph bilang isang pangunahing pangaawit at siya din po yung lalaro ng cymbals. Ano po, yung tumutugtog ng cymbals player na kung sa para po sa tabernakulo na kung sa lagi po sila at siya po yung isa sa kung saan ay pinakangpuno. Kumbaga sa panahon natin ngayon, meron po tayong mga coordinator sa atin pong mga worship team at ito po ay sa panahon ni Haring David ay siya po yun. Ano po? Dito nga po, sabi nga po, ang aklat ng mga awit ay napapalooban na kung saan marami din pong collection na ginawa si Asaph. At ito po yung nag-umpisa sa aklat ng mga awit chapter 50 at nandun din po sa chapter 73 hanggang 83 ay dito po mababanggit po ang pangalan ni Asaph. Ano po? Ito po yung nagre-reflect sa kanyang musical talent. Binigyan siya at pinagkalooban siya ng ating Panginoon ng katalinuhan tungkol po sa paglikha ng awit at andun nga po, meron din po siyang abilidad na prophetic. Meron din po siya na kung saan nakikita sa kanyang paglikha ng awit na kung saan ay yung ability niya na ma-interpret niya at ini-express po niya yung mga struggle at pagtagumpay, yung mga struggle at pagtatagumpay ng kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. So another thing na kung saan ay sabi nga po, ang role po ni Asaph, siya nga po ay isang chief musician, sabi nga po prominenteng Levita na kung saan ay itinalaga ni Haring David para manguna sa mga awitin na kung saan paglilingkod sa templo ng ating Panginoon. Ano nga po, nasabi nga, ensuring daily songs of praise were sung before the Ark of the Covenant. So, dito po makita po natin, siya po yung talagang sumusulat din ng mga awit, nililikha niya sa pamamagitan nga po ng mga prophetic na kung siguro conviction ng Holy Spirit, kung paano siya taos pusong gumagawa ng awit, na kung saan ay doon nga po na kung sa ipinakikita. Another thing, isa pong duties po ni Asaph ay si po ay na dinidescribe na siya po ay seer or prophet. Isang propeta na kung saan ibig sabihin, he could interpret God's will through his composition. Na-i-interpret na ipapalit babahagi po niya through the power of the Holy Spirit sa kanyang kaalaman na kung saan sa kanyang paglikha ng mga komposisyon ng awitin, ito po isa din po ay isang propeta dahil nangungusap po sa kanya ang Panginoong Holy Spirit sa kanya. Ano po? Sabi nga po, a significant portion of the book of Psalm is attributed to Asaph and his descendants. So, ito po yung nag-umpisa kay Asaph at yung po ay dumaloy din po sa kanyang mga descendant o kanyang mga sunod na henerasyon. Sabi nga po, ito yung tinalakay po natin last time na Psalm 73, noong Tuesday. Andun nga po, yun po ay Psalm 73 often conveys personal struggles and communal lament with honest reflection with faith in God's justice. Ano po? So, andun nga po yung kumbagay panaghoy na inawit, ginawa niya noong sa Psalm 73. And then, sabi nga din po, ay ang katungkulan ni Asaph ay extended his descendant who continued to serve the tabernacle. Nagpatuloy yon sa sumunod na lahi niya dahil nga po siya isang Levita at alam po natin ang mga Levita ay sila po yung naglilingkod sa loob ng templo ng ating Panginoon. Ano po, kaya nga po wala silang binigay ang ating Panginoon na kung sa imanang lupain dahil sila po yung nakatalagang maglingkod sa tabernacle ng ating Panginoon at andun nga po ay sabi nga po, sila din po yung nag-umpisa na kung saan ay yung reconstruction of Jerusalem after Babylonian exile. Yung lahi din po ni Asaph ang nag-umpisa din po na kung saan nung after 70 years of capture ng Babylonia sa Israel, sila pa rin po ang nag-umpisa para na kung saan ay i-reconstruct uli ang tabernacle ng ating Panginoon at sila po sa kanyang descendant o kanyang mga saling lahi ang nagdire-diretso ng gawain tungkulin ni Asaph. Ano po? So ayun po. Dito po sa ating pag-aaral sa kabuuan ng ating Panginoon, sa kabuuan po ng Psalm 73 na may 23 verses, nakita po natin dito ay sa kabuuan po nito ay naandun po yung pagsusumamo o sabi nga plea
pagsusumamo ni Asap sa ating Panginoon, na sabi nga po niya dito sa verse 1 na kung saan ay nabanggit ito, why you have rejected us forever, O God? Why does your anger smolder against the sheep of your pasture? Ano? Sabi niya, remember the people you purchased of old, the tribe of your inheritance, whom you redeem, Mount Zion, where you dwell. Ano po? Bakit mo kami, Panginoon, itinakwil habang buhay? Mainit ang hinay mo sa tupa ng iyong kawan. Iyo sanang tulitain ang tinipon mo nung una, yaong lahing tinubos mo't itinakda na magmana. Bundok ng sayong tinirhan mo, yulitain mo rin sana. So ito po yung plea o yung pagsusumamo. Nakita po natin na kung saan pag-sumamo ni Asap, na kung saan pinangunahan niya, na kung saan this prayer warn us sa ating kapanahunan. Ang panalangin ito ay babalata sa atin sa kapanahunan that God's patience will not tolerate sin indefinitely. Ibig sabihin, pag tayo nga po ay may lalo na po tayong mga tinawag ng ating Panginoon, ano po, na kung saan ay pinapaalala lagi na kung saan ay dapat na andun nga po tayo nagre-repent. Ano po, sabi nga po dito ay kung hindi na tayo magre-repent, ay andun nga po, mayroon pong dakilang paghuhukom ang ating Panginoon. Because we know, our God is a judge God. Ano po, siya po yung dakilang hukom natin. Bagamat alam natin, ang Panginoon ay mahaba ang pasensya, pag-ibig, pang-unawa, grasya habag sa atin, pero hindi po siya nananatiling ganon. Meron din po siyang panahon na yung revenge ng mga tao ay pinarurusahan din po niya. Kung makikita po natin, ngayon sa kapanahunan, ano po, na kung tayo aware sa current event, ano po, makikita po natin ang pasama ng pasama, ano po, ang galaw ng mundo natin, mula ng aldito na lang po sa atin sa bansa, ano po, ngayon po inahayag kung paano ang korupsyon ay nagiging rampant, kung paano nga po ay pinakita na kung saan yung ilang tao, o kung siguro marami na rin, dahil sila nga po yung kanya-kanyang hati-hati na yung mga bagay na dapat gastusin sa bansang Pilipinas. Ngayon po natin matidiscern, mga kapatid, ano po, ang tunay ng ating bansa ay mayaman. Yun nga lang po ay hindi na kung saan ay ang ilang tao lamang po ang nakikinabang, at yung mahirap ay lalo nagiging mahirap, at yung mayaman ay lalo nagiging mayaman. Kaya nga sabi ko, tayo andito ngayon nag-aaral ng salita ng Diyos. Ano ang tukwilin natin? Ipanalangin sila na gumagawa ng katiwalian. Ano po? Dahil ito po yung pinakang main purpose natin, kaya tayo tinawag ng ating Panginoon. Mamagitan, hiling yung habag at awa ng ating Panginoon sa mga taong ganito. Ang ating po ipanalangin nga po ay ngayon pa lang sa lupa ay sila nakakilala na sa ating Panginoon. Huwag silang abutin ng kamatayan dahil sana alam na natin ang kanilang pupuntahan. Kung saan, andun nga ang pangalan ng eternal punishment. Ano po? Kaya kung sila po yung magsisisi, ma-realize nila na kung saan ay mali yung kanilang ginagawa, ay magkakaroon pa rin sila ng chance na marating yung buhay na walang hanggang iniaalay sa atin ng ating Panginoon. Ano po? Kaya nga po, dito sabi, God anger against Israel has grown hot during the many years of their sin and idolatry. So ito po ay andun na kung saan yung makita po natin na bagamat alam natin, kilala natin ang Diyos, ay andun nga po yung kanyang kahabagan, pag-ibig, ano po, pero andun din po na dumadating po din po sa kanya pag punong-puno na ang mga tao sa kasalanan, magat sabi nga po sa Bible, ang mga sa huling panahon, ang mga masasama ay lalo magpapakasama at ang mabuti lalo magpapakabuti, pero andun nga po na dadating at dadating na auubos din po ang pasensya ng ating Panginoon. Ano po? At yun po ay, sabi nga po, God's anger had grown hot during the many years of their sin and idolatry. His patience endured and generation, but at last it was set aside for judgment. If you fall into sin and quickly seek God for forgiveness, His mercy may come quickly and His anger may leave quickly. Ano po? Kaya nga po, yun nga po sinasabi natin, na tayo pinaalalahan ng ating Panginoon. Meron tayo kung tayo namumuhay sa kasamaan, sa mga kasalanan, sa kataasan. Ano po? Ito po pinapaalala na sa atin ng ating Panginoon. Ano po? Lagi po natin ako sa alalahanin po natin. The more na tayo po ay namumuhay sa salita ng ating Panginoon, ano po? The more na kailangan po nating magpakumbaba sa Kanya na banal na harapan. Sabi nga po, hindi po na kung saan ay the more na marami tayong nauunawaan sa salita ng ating Panginoon, ay the more na kailangan maging humble po tayo sa Kanya. Huwag natin ipagmalaki yung ating nauunawaan, pagkos lalo pa nating pag-ibayuhin na tayo po ay
magpakumbaba sa Kanya, paggamit sa Kanya, isabuhay yung salita niya. Ano po, dahil yun ang nais din ng ating Panginoon. Ayaw niya ng mayabang, ayaw niya ng mapagmataas. Huwag po natin na kung saan sa atin po nag-grow. I'm so blessed dahil andun nga po na kung saan ay yung commitment ng ating mga kapatid. Ilan po ito sa mga kapatid po natin na lahat sa lahat ng platform andon, maga, gabi, harap, anumang oras, endol lagi na kung saan ay may ginaganap na katungkulan sa ganitong gawain ng ating Panginoon. Pero habang tayo po dumadami ang kamalayan, kaunawaan sa ating Panginoon, ay lalo tayo magpakumbaba at lalo tayo magpagamit sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Kasi nga po, yung kahabaan ng pasensya ng ating Panginoon, ay kung tayo pa po ay napapamper natin yung kabutihan ng ating Panginoon, wag naman po sana na kung saan ay humantong naman sa pagiging mapagmalaki tayo. Baka sabihin natin, ay, alam ko na yon, sumusunod na ako kay God. Ito ay dapat kong gawin. Huwag po tayo kagaya nung kung saan ay makita po natin sa Bible. Yung isang pariseo na kung saan ay nagmamalaki, Panginoon, 3 beses po ako nag-aayuno. Mantalang ang taong ito, sabi niya gano'n, ikinumpara niya yung sarili ko. Ako po'y lagi nag-aayuno 3 beses sa linggo. Ako po'y laging nagbibigay ng ikapo, hindi po kagaya ng taong yun. Pagmamalaki po yan, mga kapatid. Mantalang yung tao na inaamin niya kanyang pagkakamali, di ba sabi nga po, dinadagukan niya yung kanyang dibdib. Hindi siya nagsasalita. Inaamin niya sa harapan ng Panginoon ang kanyang mga pagkukulang at pagkakamali. So, dapat gano'n po tayo. Hindi tayo maging self-righteous, hindi tayo dapat maging judgmental. Kaya nga po yung pinakikita sa atin. Sabi nga po, His mercy and come quickly and His anger may leave quickly. If you persist in sinning against Him, don't be surprised when His patience run out. Pag daw po tayo ay nakita natin na kung saan ay paulit-ulit na hindi natin beyond our knowledge, meron na pala tayong pagmamalaki o meron na pala tayong pagkukulang sa harapan ng ating Panginoon, ay wag daw po tayo mabibigla kung saan ang kanyang pasensya ay mag-round out o mawala. Kaya nga po, salamat dahil andyan naman ang Holy Spirit para magpaalala sa atin. Kaya wag po tayo na kung saan maging stubborn. Lagi natin ibukas yung ating pangunawa. Lagi natin na kung saan ibukas yung ating discernment. Meron po baga akong naging pagkukulang. Yung at the end of the day, Lord, sa ating pamamahinga, Lord, ako po bagay may nagawang hindi tama. May nasabi ba ako nakasakit ng damdamin? Meron ba ako naisip na hindi karapat-dapat? Mapatawad po. So sa ganitong sitwasyon, andun nga po, makikita po natin na andun nga po na kung saan isang ganitong sitwasyon, magkukonvict naman po ang Holy Spirit kung ano yung ating naging pagkukulang kung meron man. Pero kung wala, purihan na siya Yahweh dahil andun nga po na tayo po ay patuloy na nga po na itinutuwid at sinasamahan ng Santong Espiritu. Kaya nga po, yung sabi nga po, yung empowerment, leading, at teaching ng Holy Spirit, yung po lagi, na kung saan para tayo hindi maging mapagmataas, lagi tayo magpakumbaba lagi sa harapan ng ating Panginoon. Dito po sa verse 8, they said in their hearts, we will crush them completely. They burned every place where God was worshipped in the land. Sabi nga po dito sa verse 8 ng ating pinag-aaralan, sa ating wika, sa kanilang pag-uusap ay nagpasya ng ganito. Hindi natin titigilan hanggang hindi natatalo. Kaya sa buong lupain ang tagpuan nila ay dako. Parang ikaw ay sambahin, sinunog na naging abo. Ano pong ibig sabihin na ito? When enemy armies defeated Israel, they sacked and burned Jerusalem. Ito po sa panahon nakita po natin, sa panahon ng Babylonian empowerment, nung bupuin nila ang bansang Israel nung panahon yon at giniba nila yung templo ng ating Panginoon. Sabi nga po dito, trying to wipe out every trace of God. This has been response of people who hate God. Ito po yung mga tao na walang pagkilala sa kapangyarihan ng ating Diyos na buhay. Dahil nga po, sinira nila yung templo ng ating Panginoon. Kaya nga po ito yung panahon dahil nga po, dahil na nga rin po sa kung saan ay stubbornness o yung katigasan ng puso, naging makasalanan na nga po ang mga Israelita at inalaw naman yun ng ating Panginoon ng panahon yun. Nung sila po ay makonquer ng mga Babylonians. Pero dito po, this has been response of people who hate God. Today, many trying to erase God from tradition in society and from subject taught in the school, in our school. Sa panahon nga po ngayon, dito po sa amin, meron nga po kaming mga kung saan ay nagtuturo kami sa school. Ito po yung values education.
dito po sa aming lugar ng District 3 ng Laguna. Actually, dapat nun pa pong Tuesday ay kami magbibigay na po ng MOA sa school, sa mga principal, ano, memorandum order na kung saan ay nilapit po yun sa DepEd ng aming mga dito po sa nasasakupan ng Laguna. Kaya lang bigla pong nawala, nagkaroon nag-announce po na walang pasok. Kaya hindi po namin siguro by next week na namin may ibabigay yung MOA, yung para sa mga principal, humihingi ng kapahintulutan na kami po ay mag-aaral ng values. May mga school po kasi open na kung saan ay magpahayag, na kung saan ay magturo sa mga bata, binibigyan po kami ng 30 minutes para sa mga bata. At ito po yung sinasabi na kung saan ay yung sa ating society po ngayon na kailangan po talaga sa ating kapanahonan na ang mga sa kabataang gulang pa lang po ang mga bata ay matuto na silang kung saan ay nakakilala na sa ating Panginoon. Ano po? Kaya nga po tayo sa panahong ito yung gagamitin ng ating Panginoon. Sang area ka na andon na kung saan ay hindi lamang po sa atin. Okay, may mga tinawag po sa four corner ng simbahan para doon mag-manage. Andun nga ang palaguin na iglesia. Pero doon po mayroon naman po tinawag para lumabas naman ang iglesia para ipahayag din po sa mga mangmang na walang pagkakilala sa ating Panginoon. Kaya nga po dito, ito po yung aming kung saan ay sinamahan na kung saan ay humingi ng assistance para sa mga pastor, sa mga ministerial sa bawat bayan upang kami po ay siyang magturo, malalay sa kanila para po sa ikabubuti ng mga kabataan dahil makita po natin ngayon ang mga kabataan ay talagang kaiba na po sila ngayon. Ano po, kung saan ay sa eskwelahan, andun nga po yung aking pong pamangkin ay bago pa lang na-employed, 1 year pa lang siyang na-employed sa DepEd. Ay ngayon nakikita niya kung ano yung kaibahan ng mga estudyante sa ngayon. Kahapon po, gabi na siya umuwi. Ayun pala nagbisita sa isang estudyante. Pag po kasi grade 11 o 12, meron na po sila yung record, ay kaya na isasubmit na, ay biglang laylo yung bata, hindi pumasok, ay kailangan pag talaga na isubmit na yung pangalan sa kung saan ay sa DepEd, ay yun po ay talaga consistent na po yun. Ay andun nga po, binuntahan nila pagkalayo-layo daw na bahay, nasa kabukiran, at doon po nadat na nila na yung bata ay nagsisinungaling na sinabi daw po yung nanay at tatay nila hiwalay na. Which is, nung bisitahin nila, na magbilang isang teacher, ay ando naman pala. So, ganito po ang ibang mga kabataan. Ano po? At karaniwan po. Yun nga po, meron na nga po na kung saan ay mga grade 11, 12, or 10, may mga naglilib-in na. So, dito po, dahil nga po sila sa kakulangan ng kaalaman, akala nila pangkaraniwan na yung mga ganong gawain. Which is talaga makita po natin kung hindi natin sila tayo gagawa ng pagkilos sa kanila bilang tayo po ay isang instrumento ng Panginoon ay talagang marami po ang mapapahamak na kabataan. Kaya po, yun nga po, may kanya-kanya tayong calling. Sabi ko nga, may tinawag tayong sa four corner of the church, sa pangpulpito, meron naman po para lumabas at ihayag ang salita ng ating Panginoon sa mga mangmang at wala pang pagkilala sa ating Panginoon. Sabi nga po, do what you can do to maintain a Christian influence, but do not become discouraged when others appear to great strides to eliminating all traces of God. Sabi nga po dito, tayo po bilang isang mananampalataya, maging ehemplo po tayo, hindi po tayo maging, maging discourage sa kanila, kundi magbibigay po tayo ng encouragement. Po tayo magpapalakas, tayo yung magbibigay sa kanila ng patuloy na kaunawaan sa salita ng ating Panginoon. Tayo po yung kung saan ay doon ako sa sabi nga po dito ay maging instrumento para ang mga tayo magkaroon ng pananambahan, pagkilala sa ating Panginoon. Sa lahat ng aspeto, kung saan area tayo naroon, ay tunay na sinabi, maliwanag po yung sinabi ng Panginoon na tayo yung maging asin at ilaw ng sanlibutan para makaakay. Okay, makakatanggap po tayo ng persecution, ng trials, pero sabi nga po ng ating Panginoon, huwag tayong matitinag. Sabi ng ating Panginoong Hesus, lahat ng yun ay napagtagumpayan niya. Kaya yun po, ibig sabihin na pagtatagumpayan din po natin. Ako personally experience, marami na nga po talagang mga kung saan ay persecution, yung panlalait, pag ginagawa ng isang Panginoon. Pero yung kahabagan nga po ng Panginoon, ipapadama mo sa kanila. Minsan po ako ay merong bina-Bible study. Siya po ay konsehal ng barangay. Sa oras ng kanyang duty, doon ko po siya pinupuntahan para andun siya.
na kasi focus lang kasi hindi naman sa lahat ng oras ay merong lalapit, kundi meron naman pong 30 minutes, 45 minutes ay talagang akma na yun para matuto at mag-aral. Dahil siya nga po yung bago pa lang, ay di ayun, sabi ko pagkatapos namin pag-aaral, ay di sabi ko, sige po, kasi mag-pray na po tayo. Ay tayo, pag tayo nagpe-pray, sanay tayong pipikit ang mata, di po baga. Ay yung pinaging lesson sa akin. Pag bago-bagong ganon, kailangan, ay na-automatic na kasi pag tayo nagpe-pray, nakapikit ang mata, ano po. Ay nag-pray na po ako. Dahil natapos na yung aming gawain, yung pag-share, na kung saan ay sasalita ng ating Panginoon, ay focus na focus ako sa pananalangin, andun ba kayo talagang para talagang andun yung Holy Spirit. Pagmulat ko, aba, ay nakita ko, ay siya ay nagpapataya nung, yung, ano ba yun? Waiting STL. Yung papel, ay nag-aabutan na pala sila. Na kung saan ay nagsasabit na siya. Na-disappoint po ako. Lungkot na lungkot ako. Yung kumbaga ikaw ay blessed na blessed sa pagpipray sa kanya, parang, ay pagmulat mo, ay ganun pa rin. Ganun na kung saan ay, hindi niya isinaalang-alang yung kapresensya ng Panginoon sa pananalangin. Sinabi ko na, ikwento ko doon sa isang konsihal naman. Konsi, ganito kami, tinuturuan, nag-pray ako po. Pagmulat ko, nagpapalitan na nung kanilang sa wedding na yun, yung baga papel na STL baga yun, nag-aabutan, pati yung pera. Ay ako po ay pag-gising para ako kung saan ay, sabi ko, ay oo nga yung pastor, ba't sila ganun? Ba't ba yung ay siya naman po, pag siya yung kasama ko, ay talagang automatic na pag minsan, sige, kasi kayo naman nag-closing, mag-pray. Ay, nakita ko talaga siya, sinseridad, sakasapit, pikit ang mata. Ay palibhas at bago pa nga, hindi pa niya naunawaan. Ay, ganun nga po. Kaya, ayun, patuloy na patience sa pagtuturo ang ating gagawin. Ano po, marami pong karanasan. So, noong the second time around, ganun po uli. Sabi ko, sige po, sabi niya, Pastora, yung pangalawang sumunod na bisita ko, medyo mayroong activities po kami ngayon. Kami po magiging guest dyan sa, hindi po ako tayo makakaupo ng matagal. Ay siya, sige, pag-pray ko na lang po kayo. Sabi kong ganun. Ganun na naman, pangalawa na kung saan ay pinag-pray ko na naman. Pagmulat ka na naman, nakita ko, nagsusulat naman kung ano yung dapat mga issue na nagampanan nila noon sa meron nag-report na merong ibang barangay na kailangan po kinabukasan ay kailangan na kung saan ay yung issue may problema sa barangay na kung saan ay dapat magawa yung mga papeles na yun. Sabi ko, ay doon na po ako nagsalita. Konsi, pwede po pag tayo nagpe-pray, respeto po natin yung presence ni Lord. Ano po? Kasi pag tayo nananalangin, ang Panginoon po ang ating kausap. Siya po ay banal, kaya tayo po, respeto po natin yung kanyang kabanalan. Ay, sorry po, Pastora. Sige po, tatawa-tawa. So, ayun po. Kaya, yung marami tayong karanasan na kung saan ipararana sa atin ng ating Panginoon. Pero, ang sabi nga, si Lord ay napagtagumpayan ng lahat ng bagay. Kaya, magpagtatagumpayan din po natin. Ano, kaya tayo magpapatuloy at magpapatuloy lagi. Ano po? Sabi nga po, yun nga po isang bagay na kahit makita po natin. Ano po? Ayan, sa verse 13 and 14, sabi po dito, sa lakas ng iyong taglay, hinati mo yung dagat at ang mga naroong dambuhala ay irutas. Ikaw pa rin ang dumulrog sa mga ulo ng libikyan at ang ginawa mo pagkain ng nilikhay nasa ilang. Sabi po sa dito sa ating NIV version, it was you who crushed the heads of Leviathan. He gave him a food for the creatures of the desert. It was you who crushed in the heads of Leviathan and gave him food for creature and desert. Okay, dito po sa verse, sabi po 13, pala, it was you who split open the sea by the power of broke heads of the monster in the water. So, ano pong ibig sabihin ng monster? Sinasabi nga po, the monster in the water recalls the Lord's word to Egypt. Ito po yung kung saan ay sa panahon na kung saan ay sa mga Ehipto, kung makikita po natin sa Book of Ezekiel, chapter 32, pinakita po dito ng ating Panginoon, ito pong words na ito, ipinakita dito po sa Book of Ezekiel, sa sulat po, sa aklat po ng Ezekiel, sabi po dito sa Ezekiel chapter 32. Verse 2, tao, gawin mo ang isang panambitan sa hari ng Ehipto, sabihin mo ikaw ay batang gulang na leon sa gitna ng maraming bansa. Tulad ka ng buhaya ng mga batis na ilog Nilo, kinakalambog mo ang tubig at pinarurumi ang iyong paa. Kapag natipon mo mga bansa, pahagisan kita ng lambat, ipaahon sa katihan.
Ihahagis ka sa gitna ng parang, babayaan kong kain ng mga ibon at hayop. Ang iyong mga laman ay isasabog sa kabundukan, ang lambak na papupuno ng iyong bangkay. So, ito po yung sinasabi na kung saan ay monster in the water records the words. Kung yung Libitian refers to the Canaanite seven-headed serpent. So, ito po yung mga Canaanites na kung saan kaaway ng mga ng mga Israelita nung unang panahon. Na kung saan ay sa kasaysayan, Baal defeated the creator. Sabi nga po, ito po yung awit na kung sa'yo nagpupuri sa Panginoon, na kung sa'yo gumagawa siya ng katotohanan kung ano yung ginawa ng mga Israelita sa Canaanite sa kanilang mga Diyos. Ano po? Na kung saan ito po ay nasa kasaysayan, kung nakita po natin, ang ginawa nga po ng mga tagapanguna ng ating Panginoon, kung paano nila napatumba yung sila Baal, kung saan sa kasaysayan po, na kung saan ito po yung naghari din ang ating Panginoon. So ito po yung monster na sinasabi na kung saan yung mga tao, na kung saan ay walang pagkakilala sa ating Panginoon. So dito po sa ating pananaw, minsan nga po may pagkakataon na kung saan ay, kasi kung babasahin nga po natin itong verse na ito na mula chapter 10 hanggang verse 18 ay nagpapakita na kung saan ay sabi po dito, remember how the enemy has mocked you, O Lord, how foolish people have revealed your name. So dito po pinakita na kung saan ay, dito po ay sa ating may mga pananaw po tayo na minsan tayo po ay may hinihingi sa ating Panginoon na para bagang hindi niya naririnig. Madalas na ating na pag-aaralan yun na para bang ang tagal-tagal niya na kung sa sumagot sa ating mga hinihiling at sinasamo. Sabi nga po dito, God sometimes seems slow to intervene in our behalf. But what might appear slow to us, good timing for God's perspective. Kung paano, sabi nga po, parang tayo naiinip na, pero sapat na ulalahanin po natin na mayroong tamang panahon ng ating Panginoon at yun po yung tama. Kaya nga po, sa ating nga po pananalangin, di ba, sinabi din ng ating Panginoon, kumbaga tayo igir na igir ng matugol ng ating Panginoon ang ating mga hiling sa Kanya. Pero sabi nga po, dapat nating maunawaan mga kapatid na sinabi ng ating Panginoon sa aklat po ng Isaiah. My ways is not your ways and my thought is not your thought. So yun po ang dapat magrema sa puso natin. Na pag tayo ay nananalangin na mayroong matagal na katugunan, ay andun nga po na ito po ang dapat nating maunawaan. Our God is a sovereign God. Siya lamang po ang Diyos na makapangyarihan na alam niya at kung kailan at tama ang kanyang pagtugon sa ating mga hiling sa ating mga hinihingi sa Kanya. It is easy to become impatient while waiting to God's act. Minsan nga po, lalo na pagbagong mananampalataya, nawawala nga po yung ating pasensya sa pag-aantay sa ating Panginoon at anong nangyayari, minsan magbabackslide, ando na nga po manlalamig sa ating Panginoon. Sabi nga po, pero dapat sa ating pong tayo lumalalim sa ating Panginoon, never give up. Patuloy po tayo sa panahon ng ating pag-aantay, lalo nating purihin sa ating Panginoon. Lalo tayong magpakalalim sa panalangin. Lalo natin siyang awitin habang inaantay natin ang pagtugon sa ating mga hinihiling sa Kanya. Sabi nga po, when God is silent and you are in deep anguish, follow the method in this psalm. Kaya nga po pag daw po ang ating Panginoon ay nagiging tahimik sa ating hinihingi at andun naman yung ating pagnanais na matugunan yung ating panalangin, sabi, sundin po natin itong aklat na ito na kagaya ng ginawa ni Asaph. Ganito niya kung i-describe niya sa bukabuan nito yung kung paano sila kung paano yung mga dinanas nila ng mga Israelita, dinanas ng mga tao, ay sa kabila ng lahat ng ito ay doon ang kanyang pagpupuri sa ating Panginoon. Sabi nga po, review the great act of God's true biblical history. Pag-aralan natin, balikan kung anong ginawa ng ating Panginoon sa mga Israelita sa kasaysayan ng ating Biblia. Hindi mananatili na kung sa tayo lugmok, hindi mananatili na tayo may sakit, hindi mananatili na tayo walang-wala, kundi andun nga po may tamang panahon ng ating Panginoon. Tinuturuan lang tayo na magkamaba ang pasensya, tinuturuan tayo na malumalim ang ating pananampalataya, tinuturuan tayo upang patuloy na magtiwala at manalig po sa kanyang magagawa. Sabi nga po dito, review the great act of God through biblical history, then review what He has done for you. Dapat nga po, sabi nga po, ano yung ginawa sa atin ng Panginoon? Yung po natin ang titingnan, hindi yung negatibong bagay, kundi yung bagay na po ginawa ng ating Panginoon sa atin. Yung laging kabutihang ginagawa sa atin. Minsan, di ba, may mga pagkakataong hahanga, ma-amaze ka sa ginagawa ng ating Panginoon.
Kumbaga, kung saan, okay, halimbawa, kagaya ko na lang po, ano po, salamat sa Panginoon dahil andun nga po yung kanyang, sa mga gawain, kung ako'y kang karaniwang tao lamang na hindi tinawag ng ating Panginoon, yung mga gawain na kapatungkol sa Kanya, hindi ko po yun mapupuntahan. Eh, bakit ka naman pupunta kung hindi ka nga naman lingkod ng ating Panginoon? Kaya gaya nga po, lately, nung pagpunta namin sa Tagaytay, lagi na lang po yung pag nandun sa presence ni Lord, para bang ikaw amazed na amazed. Lord, dahil sa iyo nakarating po ako, naranasan ko itong gawain ito, naranasan ko na makinig ng salita mo, namit ko yung iba-ibang tao, ng mga lingkod mo. Yung po mga ganun ba, kung pangaraniwang kang tao, hindi mo mamimit yun. Pero dahil may calling ang ating Panginoon, Diyos sa atin po, appreciate ko po yun. Ayun po, yung mga bagay na hindi po ako nakakarating ng Tagaytay kung ako pangkaraniwang tao lang. Ano po, na kung saan, kung sa pasyal-pasyal lang, hindi naman laging meron na mangyari. Pwede mangyari siguro, pero yung gawain na pinakang importante, nasa presence ka ni Lord from 3 days almost, ay di ba napakasarap na maranasan po yung bagay na yun. Sa akin po yung appreciate ko. Ano po, dahil bakit? Andun po, na-feel mo yung presence ni Lord sa gawain yun. Kaya nga po, sabi nga po dito, na kung saan ay review the great act of God through biblical history, then review what He has done for you. Ano po, alalaanin daw po natin yung mga dakilang ginawa ng ating Panginoon sa kasaysayan ng Bible, ng Biblia, at reviewin din naman natin kung ano yung mga mabubuting bagay na ginawa ng ating Panginoon sa buhay po natin. In times of trouble, alalahanin po natin yung mabubuting bagay, yung positive things, not in negative ways. Ano po? Dahil yung po yung nagpapakita na talagang tayo po ay kumikilala sa ating Panginoon. Sabi nga po dito, this will remind you that God is at work not only in history but also in your life today. Kaya nga po, kung paano gumawa ng Panginoon sa kasaysayan, kung ating pupuntang nababasa natin, at marami na tayo natalakay mula po sa Hinesis, dito po sa ating platform kasi, nag-umpisa po tayo sa Hinesis at ngayon nga po tayo nasa aklat ng mga awit sa kasaysayan. Nakita po natin ang ups and down ng mga mananampalataya at nakita natin yung sovereignty ng ating Panginoon sa kasaysayan. Kaya nga po, kung sino yung Diyos nila noon, nila Abraham, nila Isaac, ni Jacob, nila Pedro, na 12 alagad, hanggang kay Pablo, ang mga kapatid, at hanggang sa kasalukuyan. Makikita po natin, iisang Diyos po yun, na ating pong pinagpilingkuran, na siya po yung nagtuturo sa atin. Ano po? Yun nga po, sabi nga po, tayo yung nagpapatuloy sa kapanahunan ng iniwan ng ating Panginoong Hesus na itinuro hanggang sa mga 12 apostol, hanggang sa kung saan 12 disciple po niya, hanggang sa mga apostol niya. Ano po? Na sila Pablo at ang kanyang mga kasama. Napag-aralan po natin kasi si Pablo hindi nag-iisa. Marami po siyang kasama. Ano po? Pag-aaral po natin ng Romans, marami mga lalaki at babae na kung sa'y umalalay sa kanya. Ano po? Na kung sa'y hindi siya nagsusulo. Kasi nga po, kung may-meditate natin yung aklat ng Roma, kasi po, yung po isang aklat na kung sa itinapos natin sa atin pong 3 a.m. devotion at nga po ire-reflect ko, ano po, tunay na si Pablo talaga hindi nagsusulo. May mga lalaki at babae at maraming kababaihan siyang kasama. Kaya po, tayo po ay hindi po tinitingnan ang kung sino ka. Babae ka man, lalaki, tinawag ka ng Panginoon para maglingkod sa Kanya. Ano po, naalala ko po na kung saan ay meron po ako nakita sa Facebook. Nung una, kung saan ay naano ko sa kanya, medyo bata pa siya. Ang galing niya magturo. Kaya lang minsan, parang, Lord, hello Lord. Kasi nasabi niya, hindi daw siya naniniwala sa ang mga babaeng nagpe-preach. Sabi ko, nawala tuloy yung aking sa kanya, yung admiration ko sa kanya na kung sa'yo magaling siyang magturo, magaling siyang magpaliwanag. Kaya nung sinabi niya, hindi daw siya naniniwala na sa mga babae na kung sa'yo. Sabi ko, Lord, parang kulang pa yung pagbabasa niyang salita ng Diyos. Hindi pa niya nauunawaan. Sabi ko nga, sino ba gayon sa aklat ng John, chapter 4, sino ba gayon yung babae na kung saan ay maresibilo ba ang nagbalita sa mga tao natagpuan niya Messiah, di ba ga? Sino ba gayon na kung saan ay nung pagkamatay ng ati, di ba babae yun na kung saan babae Samaritana, nagbalita sa mga tao, natagpuan ko ang Messiah. Sino ba gayon na kung saan mamatay ang ating Panginoong Hesus na kung saan ay binalita, wala ang ating Panginoong Hesus sa kanyang punto na bukas. O, sino nagbalita sa mga tao, di ba babae? So, sino ba yung kasama ni Pablo? Di ba? Yun sa kung saan ay naglingkod sa kanya habang siya'y nakakulong. Sino nagpatuloy ng gawain? Di ba hindi lang mga lalaki, kundi mga kababaihan. Kaya dapat po tayo sa ating pag-aaral.
palawakin po natin ang pangunawa. Dahil ang Panginoon ay tinawag babae at lalaki, bata at matanda, kasi yun naman po ay sinabi niya sa Aklat of Joel, no? Pagdating ng panahon, babae at lalaki, bata at matanda, ay kanyang gagamitin. Kaya po, yun po mga kapatid, sabi nga po ay yung ginawa ng ating Panginoon sa mga unang tipan, hindi lang po ito sa kasaysayan, but also in your life today. Sa bawat buhay po natin, ang Diyos ang kumikilo sa bawat isa. Kaya patuloy po natin na kung saan ay hangarin na tayo matuto, di ba? Hangarin na sumunod sa kanyang kalooban, di ba? Kasi yun ang sinapangaral po ni Haring Solomon sa Aklat ng Mga Ngaral. Ito lang ang aking masasabi. Sundin nyo ang aking mga utos, di ba? Mga utos ng ating Panginoon. Na kung saan hayag man o lihi, mabutit masama, pagsusulit natin sa ating Panginoon. Mga kapatid, yung ginagawa natin ngayon, ano po? Hindi po tinawawala ng kabuluhan. Sinabi ni Pablo sa Aklat na Corinto 15:58, your labor in the Lord is not in vain. Kaya magpatuloy po tayo mga kapatid. Sa panahon na kung saan ito po ay si Asaph ay humihingi na kung saan ay patuloy na inaalala sa panahon ng kanilang kumbagay devastated, ay inaalala niya ang mga pangako ng ating Panginoon. At gayon din po sa atin. Kung tayo nakakaranas ngayon na panahon na tayo po ay parang wasak na wasak, andun nga po na ang Diyos po ang magre-restore. Kung tayo walang-wala, ang Diyos ang magpo-provide. Kung tayo po ay may sakit, ang Diyos ang magpapagaling. Lahat ng pangakong ito, maging positibo lang po tayo sa ating pananaw, sa salita ng ating Panginoon. And I do believe, God, ang Diyos po natin, ang patuloy na magbibigay sa atin ng lahat ng ating pangangailangan, physical, spiritual, psychological, financial, lahat ng yang kayang-kaya ibigay sa atin ng ating Panginoon because our God is a sovereign God, mapagmahal siyang Diyos, at tayo yung kanyang tagapagmana, tayo yung kanyang mga anak na magmamana ng kanyang mga pangako. Kaya po rin po ating Panginoon, tayo po manalangin. Heavenly Father, merciful God, thank you so much for your word na kung saan ay amin pong napagnilayan ngayong araw na ito, God. Maraming salamat po, God, sa ngalan po na ay Panginoong Jesus, sa amin pong kung saan ay sinabi nga po dito sa huling bahagi ay sulat na ito ni Asaph, sa 22-23, kami iyong ipaglaban, Panginoon, bumangon ka, pagmasdan mo yung mga hangal at maghapong nagtatawa. Ang hari ng kaaway, huwag mong lilimutin. Ang sigaw ng kaaway may patuloy at walang tigil. So, ibig sabihin po nito, patuloy na kami umasa sa iyong magagawa, Panginoon, sa aming mga buhay. Dahil wala nga po kami magagawa, Ama, kung kami mahiwawalay sa iyo. At patuloy mo nga po kami bigyan ng patuloy na wisdom na kung sa'yo nagmumula sa iyo. Hindi lamang po narinig namin, hindi lamang kami nakakurinig ng impormasyon, kundi sa aming pong pagninilay, ito'y lakaran at andun nga po sa buhay po namin ang lahat ng ito. Dahil ito yung nais mo, Panginoon. Sinabi ni Haring Solomon, ang aming katungkulan ay sundin ang iyong mga utos, Panginoon. Kaya salamat sa iyong mga salita na patuloy nagpapaalala, nagbibigay ng karunungan, ng kaalaman, ng pangunawa upang ito'y aming nga pong magawa sa harapan mo, Panginoon. In Jesus' name. Muli po, Ama, sa iyong papurit ka pa, salamat, Panginoon. Salamat sa mga tao, mga anak mo, babae at lalaki na narito, God. Sa pakikinig po namin, alam po namin na ikaw po ang Diyos na patuloy at patuloy na gagawa sa buhay po namin, sa buhay po ni Sister Nina, ni Sir Raymond, ni Sister Beverly, ni Sister Billie Jane, Panginoon, ni Ma'am Andrea. Andun nga po sa kapatid namin, Sister Shirley, kay Ma'am Binita, Panginoon, kay Pastora Shirley, Panginoon, kay Sir Malens, Panginoon, kay Sir Lisel, kay Ma'am Silicel, kay Sir Fred, Panginoon, kay Sir Yolanda, kay Ma'am Annalyn, kay Lian, Junie, at sa buhay po ni Pastora Liberty, Panginoon. Lord, salamat. Pinupuri ka namin sa bawat buhay ng iyong mga anak. Dahil andun nga po lagi na kami magkakasama sa araw-araw ng aming pagtitipon. Ikaw po ang nasa kilagitnaan namin na patuloy namin sinasamba. Pinupuri kinadakila. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Thank you po, Ma'am Andrea. Black to you po. God bless everyone.